Okay, so ang pinapahanap dito is yung resultant natin. So, find R. Hanapin din natin yung inclination, which is yung angle. Tsaka hanapin natin yung distance ng resultant along dito sa A papunta sa B. So, bigyan na X. Ito si A, ito si B. Okay, so since meron tayong triangle dito, hanapin natin yung slope. Ngayon, ano yung consider natin na slope? Kung makikita mo dito, mayroong right triangle lang dito. Ito, tsaka ito. No? Yan. So, ano yung base nito? 10 plus 10 lang yan. So, magiging 20. Ano naman yung height? Nakalagay dito is 10 feet. So, lagay natin dito. Ngayon, kung magpipythagorean tayo, makahanap natin si hypotenuse na 20 squared plus 10 squared 10 root 5. Okay? So, meron tayong triangle. So, para mahanap si resultant, as always, summation forces lang tayo. Along muna ta sa x. Consider cos. Hindi, mali pala. Horizontal nga eh, ba't pataas yan? Rightward positive tayo. Okay. So, unahin ko to 2,000 since madali lang yan. Plus, paano to? 1,120. Since horizontal component, kunin natin to, yung base, 20 over 10 root 5. So, magiging 20 over 10 root 5. So, ganun din ang gagamitin natin dito sa iba. So, 240, tapos 20, root 10, 5. Basta yan. Over 10 root 5, plus 120. Multiplied 20, 10 root 5. So, anong lalabas? So, yan ang magiging Rx natin. Double check lang. 2,000. 1, 2, 3. Okay, so meron tayong Rx na is equal sa 6,007.839. Ay, 34 lang pala, sorry. Pounds. Ngayon, dako tayo sa summation of forces vertical. Okay, so ito nasa sa'yo to kung kung gusto mo upward positive or downward positive. Pero ako, pakita ko na lang na downward yung positive. Bakit? Kasi panay downward yung force natin para lang maging positive lahat. Okay? Basta nasa sa'yo yun. Sinabi ko lang na downward is positive. Okay? So, to equal to 0. Hindi yun equal to 0. Resultant nga eh. So, 3,000. Pero kapag upward positive, malamang sa malamang, negative yan. Eh, gusto ko, lahat sila positive. Trip ko lang. 3,000, 2,000, plus 1,000. Plus, ito, 1,120. Gagamitin natin yung triangle. Gamitin natin tong height over hypotenuse, okay? So, 10 over 10 root 5 lang naman. Plus 2,240, ito naman. 10 over 10 root 5. Plus 1,120. 10 root 5. Ay, lagyan ko pala na sign to. Going to the right yan, okay?
Ito naman, may calculator natin. Yan, lalabas na sagot. RY natin is 8,003.517 pounds. So, since lahat positive, tapos sabi ko is downward positive, going to the down yan. Ngayon, pwede naman upward positive, lahat lalabas negative. Pero sa dulo, ilalagay mo na downward siya. Kasi, lahat sila negative. Pababa. Ayun lang naman. So, hanapin natin si R, which is very simple lang naman. Rx squared plus Ry squared. Tapos naka-square root lahat yan. So, R natin is, well, sulat ko na lang. Hindi mo naman kailangan sulatin, pero sinulat ko lang. Ito, Rx natin squared plus yung Ry natin. Dami ata zero nito. Yan. Squared. So, R natin ay 16,000. No. Sorry, sabog pa. 6,007.034 squared plus 803.517 squared. Yan. Meron tayong R. Pounds. Going to the right, tsaka downward. So, pag ganito na. Okay? Yun yung sagot. Next is yung inclination natin, which is very basic lang naman. No? So, R tangent lang ng Ry over Rx. So, solve natin. Yan. Meron tayo 53.10. Ay, sige, round off natin. 110 na lang. Yan. Sige na tayo. Last is yung X naman. Okay, so saan natin ilalagay si resultant? Ang sabi sa instruction natin is along sa basta along dito sa AB. So, kung makita mo, kunwari ito yung AB. Ito si point A. Ito si point B. Yung resultant natin is dapat nandito. Ibang kulay kayo. Dapat nandito. So, ganda siguro if green ang resultant. Nandito si resultant natin. No. Kaso, kung i-break natin into components yan, ang nangyayari ngayon ay merong downwards, merong Ry tsaka Rx. So, kung kita naman dito na hindi natin magagamit si Rx kasi along siya dito. No, so pwede tayo mag-moment sa A or sa B, pero ang gagawin na natin sa A. Okay? So, hindi na natin gagamit si Rx, Ry na lang. Kasi nga, ito kung nandito si Rx, matatamaan niya yung AB. Wala na siyang moment arm. Paano siya mag-moment yan? Padiretso lang naman yan. No? So, ilagay natin si Ry kahit saan. Gusto mo dito. Kahit nga dito kung gusto mo eh. Pero, huwag naman. Sabihin na lang natin nandito si Ry. Trip ko lang. Kasi, ang dami ng forces dito eh. Para lang mas malinis tingnan. Ganun lang. So, sabihan ko lang ng moment arm to. Ay, nga. Ito. Basically, ito hanggang dito is tawagin natin X. Hindi natin alam yung value ng X, kaya sabi ko kahit saan yan, kahit nandito or nandito. Assumption lang naman na kunwari andyan. Although hindi ako sure.
So, moment tayo sa A. So, summation moment is equal to summation of moment, resultant, tsaka components. So, ito si RY yan. So unahin natin si resultant. So, moment tayo sa A. RY, pag ganon, RY natin is 8,003.517 times moment arm na X, which is yung hinahanap natin. Hindi natin alam kung ano si X. Okay? Yun lang naman yung resultant. So, sa components, madami-dami tayo nan. Oh no. Okay. Unahin muna natin to. Okay? So, meron tayong 3,000 times 10. Kasi yung moment arm niya. Kasi ito, plus 2,000 times 20 naman. Ito, 20 feet. Tapos itong 1,000 times 30. Kasi 10 plus 10 plus 10, 30. Ngayon, hahanapin natin yung, ano ba yung length nito? Para hindi na natin i-break into components. Hanapin na lang natin to, okay? So, ang gagawin natin is, magre-ratio in proportion tayo. Okay ba yan? So, consider ko lang tong right triangle na to, ha? Drawing ko lang. Para ma-visualize natin. Actually, hindi mo na kailangan i-drawing itong part na to. Oo, ba't pag-drawing? Kasi kailangan lang naman natin is yung height tsaka, oh no, gusto yung correction tape ko. Ay, yaman na. Basta, ang height nito, based sa diagram natin is 10 feet. Okay? 10 feet. And ito, yung kabuuan is 20. Para tiin na natin, gawin na natin 10. Tig 10 sila. And ang kailangan natin is hanapin tong height na to. Okay? Just trust me muna kung bakit. So, tawagin natin y yan. So, big triangle, small triangle lang tayo. So, ang big triangle natin is ito, 10, yung height, over yung base niya, na 10 plus 10 is 20. Yan, okay? Tapos equal sa y, tapos ang i-consider naman natin is ito lang yung small triangle na to. Okay? So y, yung height, over yung base na 10. So, Ralph, tanongin kita, lagi bang height over base ang ginagamit sa ratio and proportion? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi, may mga instances na kunwari, ito naman yung unknown. Ito, kunwari, unknown ito. Pwedeng baliktarin mo siya. Magiging, imbes na height over base is equal sa height over base. Pwede mo pagbaliktarin yan. Pwede maging base over height. Kita pa ba? Wala, hindi na. Pwedeng base over height is equal to base over height. Parehas lang ang kalalabasan nan. Ngayon, ang gusto kasi natin kapag mag-shift solve tayo, yung unknown nasa taas na sa numerator. So, since height ang hinahanap natin, yun ang nilagay ko sa numerator. Kaya ginamit ko is height over base. Or gusto mo, y over x. Ganun din yan. Ito yan. Okay? So, shift solve. 5 lang ata yan. Yan. Y is 5. So, 5 to. Okay, so, meron tayong right triangle na 10 feet tas 5. Ngayon, hanapin natin na hypotenuse para mahanap natin yung gagamitin natin moment arm dito. Okay? So, dali lang naman. 5 squared plus 10 squared lang, which is 5 root 5. Ba't ko nilagay dyan?
Basta yan, 5 root 5 lang. Okay? Okay, so ito. Plus 2,240 pounds. Ito yun ha, consider ko. Times, yung moment arm na na-compute natin, which is, ito. Equal daw sa 5 root 5. Okay? Plus, ito naman, yung buo, is 1,120. Hanapin natin. Sige. Ang base ito is 10 plus 10, 20. Tapos ang height naman is 10. So, na-compute na natin kanina yan. Ito ay 10 root 5. So, yun yung moment arm na gagamitin. Last, ito. 2,000. Paano yan? Hanapin lang natin yung nandito. Height dito. Okay? Ayan. Height na yan. Eh, kaso parang na-compute na natin to eh. Since symmetrical naman yan, parehas lang yan. Nahanap na natin yung Y dito. Yan ang gagamitin natin. Ibig sabihin, ang moment arm pala nito is 5 feet lang. Gets ba? 2,000 times 5. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa akin, sige, mag-ratio and proportion ulit tayo. Pero pag ganito naman. Tapos pinadududaan mo ako eh. Yan. Drawing ko lang. Ito yung small triangle natin. Yung nandito. Kailangan natin yung height, di ba? So, Y yan. Ito yung dinodrawing ko. Which is hindi pala kita. Oh no! Basta yan. Dodrawing ako. Ng right triangle. Ito ay 10, 10, 10. 10 feet lahat yan. Tapos ito ay Y. So, ratio and proportion, gawin natin ang nasa numerator ay height kasi itong unknown natin. So, big triangle is 10 over 20. 10 plus 10 is equal. Sa Y naman, itong small triangle natin, Y over 10. Is itong height, yung base 10. So, kamukha lang nito. So, parehas lang pala na Y is equal to 5. Okay? Kaya, ang moment arm na ginamit natin is 5. Ngayon, mahahanap na natin si X kapag nag-shift solve tayo. And, yun na magiging sagot natin. So, ito yun ha. Medyo ang dami na kasi. Double check ko lang. Okay, so baka nakakalimutan mo bakit di natin kinonsider to, yung 120 pounds. Kita ba? Ito, yung 120 pounds. Kasi, well, andito tayo ng moment sa A. So, natama siya sa A, hindi na natin papansinin yan. Yan. Ewan ko kung nahagip yung dito yung kanina, kasi yung kabilang dulo na. Basically, ito, yung right triangle na yan, is ito. Yan. Ito. Yan. So, shift solve. Makukuha natin X is equal to 20.002 feet. Yun yung sagot. So, dapat pala yung RY natin, if accurate yung magiging is nandito siya yung RY. Pero hindi na natin kailangan drawing. Kailangan lang naman natin sagot. The resultant, inclination, which is yung angle, tsaka yung distance ng A to the right. Nakalimutan ko sa right. 20 feet to the right. So, ayan lang naman. Okay.